This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Pagising ko. Hello! Welcome, creepers! This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. And this is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Correct. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters. Ano lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Thursday, Glenn. Paborito na naman nating araw. Thursday. Yeah. So ano nga ba nangyayari sa isang slide into our DMs episode? Dito po ay nagbabasa tayo ng mga kwentong pang Cripsilog na pinadala ninyo, guys. Tama. Hindi pa natin nababasa itong mga entries na ito. So, kung meron mang nakaka-trigger, expect nyo na Ayan, meron. may trigger warning para po. Diba? handa na kayo. At May abuse, violence, violence. dark thoughts. Ayan. Okay. Game na ba? Sige, wag na tayo magkumustahan. Diretso Oo. na. Trigger warning po. Ayan. Start na po tayo. My BF and I have been together for 5 years. Tapos mga 3 years ago, nung pandemic, nagkaroon ng meet-up with his high school friends. High school friends ng BF, okay? Nag-reconnect with his classmates. Tapos, ang nag-stick lang ay 2 guys. Si Guy 1 and Guy 2. Si BF and these 2 guys, common denominator nila ay pare-pareho pang wala pang asawa at the age of 46. Disclaimer, medyo magulo po ako magkwento. Please bear with me. Ayan, sige. Okay naman so far. Anyway, na-meet ko sila Guy 1 at Guy 2 a couple of times. They're okay naman. Kaso, since recently, ang bigat na ng loob ko sa kanila. Specifically kay Guy 1. Yung guy na sinend ko yung pic. May pic. Saan ba to? Sa'yo ba to? Sunan sa akin. Pero wag Okay. natin pakita yung pic kasi. Papakita. Balak mo talaga. Hindi gusto ko rin tignan. Sa'yo ka na lang si Sen. Sige. Sige. Asan na ba ako? Yun. Yung send yung kasi mayat maya nagyayayan lumabas. Clubbing, ganyan. Tapos, ang pinaka na-disrespect ako sa kanya, nung nag-trip to LU silang tatlo. Silang tatlo, okay. Dapat kasama ako doon. Sabi ni BF, isasama niya ako. For some reason, na-manipulate niya si BF na wag na lang ako isama. Wala ring budget kasi si BF for the trip. Tapos, ang ginawa ni Gaiwan, nilibre niya si BF 4 days and 3 nights. As in, walang ginastos si BF. Parang nag-confide ako sa friends ko. Then, one of my friends na gay, he said na gay daw si Gaiwan. For more context kasi, nagbibigay si Gaiwan ng free stuff. Bench press? Ano yung pang gym? 27 inches monitor. Hindi siya sure do sa size pero monitor, malaki. Etc. Kaya ako napaisip lalo. Tapos na-realize ko yung name ng GC nila sa Messenger ay No Homos Here. Okay. Kaya ang question ko lang po ba talaga ay madedetect po ba if the guy is gay dahil lang sa picture and the things he do? I think yun na yun. Mabigat ang iniwang tanong sa atin ng anonymous sender. Yung Alam mo, sinend niya sa'yo, yun layer yung na ito. iniisip niya na bading si Gaiwan. Yun yung G1. Yun yung nakita mo na yung picture. Ay, saan mo sinend? Telegram? Pinost ko Ay, sa ito. FB group. Dahil sa Telegram. I see, okay. I feel like... so parang tinatanong niya, would we know if somebody's gay based on picture? What's your answer? In this day and age kasi,
di mo siya masasabi din right away. Mm-mm. And politically incorrect din naman kasi na Mm. mag-assume ng somebody's soji, 'di ba? Based lang sa Based lang sa picture. picture. Oo, tama naman 'yun. Oo. So we can't really tell, 'di ba? Actually, based on anything. Parang, Based on anything. Oo. parang sabi kasi nila, di ba? Madalas natin naririnig, parang whatever a person's soji is, kanya Oo. na yon. Hindi Parang porket it's, nanood ng Barbie, bading na, 'di ba? Hindi hindi naman na kailangan nagka-caption ng, pwede rin sa lalaki. Oo, hindi naman gano'n. Pero I think ang concern naman ni Sender, bakit niya gustong malaman, is because I think, yeah. may direct involvement si boyfriend. So, Mm-mm. I guess naging concern niya parang, baka kung bading to, baka may feelings to kay Oo. jowa na deeper than friendship. Baka ganun. Pero, tingin mo ba? Ang sa akin kasi, more than knowing kung bading or hindi itong si Gaiwan, sa akin, ang siguro masasabi ko lang, ang ma-advise ko ay, itanong mo si BF na parang, is there something I should be worried about? Ay. Parang ganun. Confront. Kasi, ay, bakit? Hindi kasi parang ang worry niya, bakit ganun yung nangyayari? Na parang, naichapwera ako. Ba't parang, kayo na lang yung lumalabas, ganyan. And madalas, tas madalas din nagbibigay ng mga free items, di ba? O kung kunyari, kung may gusto ba siya, itong si Gaiwan dito sa boyfriend mo, may mga ganun. Kasi kung may ganun man, hindi mo naman makokontrol yung emotion ni Gaiwan. Kung may gusto siya sa boyfriend mo, wala kang magagawa doon. Pero may magagawa ka siguro when it comes to sa relationship nyo ni boyfriend mo, di ba? So, sabihin mo sa kanya na it bothers you, di ba? Na ganon. Na nagbibigay siya ng free stuff, ganyan, lumalabas kayo na kayo lang, ganon. Yun. Siguro mag-focus ka kay BF more than dun kay Gaiwan. And let your BF know. And si BF, now that sinabi mo na it bothers you, anong gagawin ni BF, diba? Tama. Tama yung sinabi mo, if these things are beyond your control, hindi mo sila makokontrol. Ang makokontrol mo is kung ano yung interactions nyo ni jowa mo. Kasi na-realize ko, kung whatever man yung sexuality ni G1, sabi mo, what if gawin mo siyang straight na babae? Ganito yung mga ginawa niya, issue pa rin sa'yo eh. Hindi dahil hindi nagiging issue dahil bading siya or straight siya or kung tomboy siya, ganyan. It's the things that he does to your BF na nagiging issue. Parang, so kahit pagbalik-balik mo gender nung isa, kahit ma-figure out mo kung ano, dahil may ginagawa siyang ganito, kaya ka lang naman naging concern. So, I guess, mas nakakabahala kung ano yung relationship nila more than dun sa gender. Di ba? Yeah. And kung ano yung nagiging reaction ni boyfriend mo doon sa ginagawa ni G1. Nire-reciprocate mo ba? Oo, nire-reciprocate ba? Binigyan siya ng 27 inches monitor. Ilang inches ang ibinalik nito? Charot lang. Ay, baka mamaya. Feeling ko urgent sa kanya to. Oo. Pero ayun. Baka walang bading kasi ang name ng GC nila ay No Homos Here. No Homos. Di ba yun nga daw ang sinasabi? Parang, uy, ganda ng pecs mo today No homo, bro. Pakis nga. Pa-feel nga. Pero yun, I guess i-communicate mo sa kanya na nababother ka dun sa extent ng ginagawa sa kanya, hindi sa kanyang sexuality. Siguro, kaya niya tinatanong yung sexualities because, ano ba, let's say malaman mo nga na bading nga to si Gaiwan, will that make you feel better ba? Na, okay, sige, okay lang nabigyan mo siya. Kasi somehow, na-gets mo? Hindi, baka nga, ganun. Parang tinatanong ko siya na, will that make you feel better ba? Na magiging okay na lang ba sa'yo? Yung mga ganito, yung nangyayari. Kung nalaman mo ba din siya. Kasi somehow, it, gives reason kung bakit ginagawa ni Gaiwan to doon sa boyfriend niya. Parang gano'n. Yeah. Pero kahit naman, di ba, ano ba yung mas nagbabother sa'yo? Di ba? Tama.
Yan. Pag kinommunicate mo yan kay BF at hindi kanya ma-comfort, hindi kanya mabigyan ng assurance, mag-isip ka na. Parang kasi, Pero di ba, yan. nababother ka na nga, ang responsibilidad ni BF, pag nababother si GF, alisin comfort lahat ng ka. doubts. Oo. Wala yan. Sumama ka next time sa LU. Sarili mong True. expenses. Hindi Si ka nilibre. Kaiwan, nilibre si BF, tapos si GF, KKB tayo i-Gcash mo na lang sa akin. Siningil after. Ayun. Ayan. Sana nakatulong kami. Uy, sana Kung may, nakatulong kami. Ayan. May Creepers, sense may mas naman din maganda sana kayong... yung sinabi natin. I feel like very proud naman ako dun sa sinabi ko. Dagtungan nyo na lang kung may na-leave Oo. out kaming stuff. Yan. Salamat, Anonymous. Salamat, Anonymous. Ay, ano nga pala, speaking of GCash, kasi, di ba, nakwento ko yata before, di ba, na nag-scan to pay ako, tapos kinuha lang nila yung pera, pero hindi napunta sa merchant. Sa Philbars to, sa Mega Mall. Alam mo yung may terminal sila, tapos i-scan mo na lang. Ganun. So, gumawa ako ng ticket. Tapos, nung Saturday, pumunta akong Happy Lemon sa Eastwood. Bumili ako, hindi siya scan to pay na terminal. Alam mo yung may cardboard lang na i-scan. Pag-scan ko, nangyari na naman. Nakainan na naman ako. Diyos ko po. Sabi ko, hindi pa nga tapos yung isa kong ticket. Meron na naman. So, malaking hindi naman, amount? 796, 800. Ay, kahit na. Diba? 4 na drinks kasi in order ko. Kasi nga may Honkai Star Rail dahil sa freebie. Kaya ako dumayo ng Eastwood. Pero, tapos ayun. Sabi naman, nung pagkagawa ko ng ticket, sabi, within 2 business days, i-refund. Ngayon yung ika-second business day. So, babalitaan ko kayo. Ay, sa bagay, Thursday nyo maririnig to. Diba? So, wala na pala. Pero yun, tignan natin kung ibabalik. Pero kung hindi, follow up. Sino bang pwedeng CC if ever? Diba? Ng government. DTI ba? Sa DTI ba sila? Risa Hontiveros. Senator agad. Anong government agency ba pasok ang GCash? NTC? NTC? Or may mga customer service naman ng GCash, di ba? Meron, pero ano mo yung lagi nila sinasabi sa akin. Parang nag-lapse na rin naman kasi yung kunyari, yung nauna kasi 15 days, lampas 15 days na. So, hindi mo na naayos yung una? Wala Oo, na. Hindi pa. Medyo, yun yung malaki, 1.6 yun. So, no. Ang hirap po ng bilihin hindi po mura ang bilihin. Hindi mahal nababaan. Contrary to what was said, yes. Nung isang... Baka may naririnig kayong chismis. Nakita ko yung update, processing na. Pero ito yung ang tawag dito, ito yung sa Happy Lemon. Magkano lang yan? 800. Ayun. Pero processing na daw. Ang tagal naman ng isa ha. Okay, sige, balitaan ko kayo. Thank you. Kaabang-abang. Ayan. Okay, next story. Hello, G-Boy. Share ko lang tong creepy experience ko na up to this day, naalala ko pa rin. Call me, paano pronounce to? Baka Isa lang. Stylized Isa? lang. ISXA. Isha? This happened way back around 2011 or 2012 with my 2 friends. Tawagin natin silang friend 1 and friend 2. High school pa kami that time and every uwian, hilig namin tumambay after school. One day, nagkayaan na tumambay sa bahay namin. Our school is around 1 hour away from our house, so kahit medyo malayo kay friend 2 yung bahay namin, sumama pa din siya. Nung nakarating na kami sa bahay, syempre, nag-eat kami ng pansit canton with matching kwentuhan. Tapos umakyat din kami sa second floor. Syempre, as first time sa bahay, may pa-house tour na naganap. So, eto na nga. After namin umakyat, napag-isipan namin tumambay sa sala at mag-karaoke. G naman kaming mag-sing 3.
So, habang bumibirit kami ni friend 1 ng zombie, alam mo to, Favorite na 90s Kinaka- na. zombie tsaka to become one. Kasi nasa unahan, to become one. Nasa Ayun, dulo, zombie. Dulo yung zombie. Grabe yung mga songbook dati. Kabisado. Ay napapansin ko na si friend 2 ay bigla na lang tumahimik at nakatingin banda sa may stairs namin. Yung stairs kasi namin sa may sala, katapat ng sofa namin kung saan kami nakaupo. So tinanong ko siya, ano ba problema? At bakit bigla siya nanahimik? Bigla na lang nagsabi si friend 2 kay friend 1 ng, tara, uwi na tayo. So ako naman, nagtaka at tinanong ko siya na, bakit? Ano ba meron? Sumagot naman si friend 2 ng, sa labas ko na lang ikikwento, baka marinig niya tayo. And I was like, huh? Nino? That pala nag-dialogue tayo dito. Oo nga eh. Sorry. Messed up. That time, 3 lang kami sa bahay. Dahil sa takot ay lumabas na kaming 3 at iniwan namin nakabukas yung TV at karaoke. Paglabas namin, tsaka nagkwento si friend 2 sa nakita niya. Sabi niya, nung pag-akyat namin, may nakita siyang babae sa taas ng bahay, nakasuot ng puting dress at mahabang hair at wala daw muka. In short, white lady. Nakatingin daw sa amin. At nung time na nagkaraoke kami, ay nakatayo daw yung entity na yun sa may hagdan at tila ba parang pinanunood kami. Sabi ni friend 2 ay mukha naman daw harmless yung bantay sa bahay, yung entity na nakita niya. Sabi kasi nila, lahat doon ng bahay ay may tinatawag na bantay. Parang wala naman. Oh! Wala. Hindi yan totoo. Wala dito sa amin. Ay, sa inyo, hindi ko sure. Pero parang medyo marami-rami na nagsasabi. Baka dyan kagidi. Yung bantay dyan. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi. Ay, hindi. Anyways, pagtapos niya magkwento ay nagmadali na sila umuwi at iniwan nila ako sa bahay mag-isa. Mga walang iya yun. Char lang. Nung time na yun, di ko sure kung maniniwala ba ako or hindi. Pero ang sure ko lang ay natatakot ako pumasok sa bahay that time na mag-isa. Sorry dun sa entity sa bahay namin. Baka nabulabog dahil may ingay sa bahay. Madalas kasi ay tahimik lang dito sa amin. Ayun lang, G-Boys. Unang ambag ko to. Siyempre madami pa kasi share ng medyo creepy experiences. Sorry na pahaba. I'm so happy that I found your podcast. Lagi ko kayong pinapakinggan pag nasa work. Pampaalis ng antok. Mukhang alam ko na ang top podcast ko sa Spotify Rap 2023. Abangan natin. Yay. Thank you. Tuwang-tuwa ako sa inyo, lalo na kay Kuya Glenn. Much love, G-Boys. Good health and lots of money for the both of you. More episodes to come. P.S. Thank you, Kuya Gideon, sa pag-follow back sa IG. Ay, Kinilig ako. ano ka ngayon? Glenn, keep up. Hindi niya ako finalo, kaya hindi ko na-follow ba. Ucho, echosera. Okay, ano masasabi natin? Character development. For once. Okay. Alam mo Baka nangyari? naman, anong nangyari saan? Nabulabog sa zombie. Baka kasi parang mali yung note mo dito sa part na to. Ganun. Nagja-judge na pala. Medyo off-key ka dito, pero ayun, keep up and congratulations. Sabi nung white lady. Judge lang. Pinantahan ka tuloy. Yung napaikot siya ng chair sa inyo. Oo. I want you siya, yung white lady. Pero yeah, I think, hindi, siguro question sa kanya, no? I mean, other than that, na may nakita si friend, meron pa bang iba na instances? Or ikaw ba, may nafe-feel ka ba na may something? Oo nga. Or, I think magandang magandang may bantay na nagpapakita pagka may ibang tao. Kasi I see. kung may masamang balak, di ba? At least, may bantay nga talaga literal sa bahay. Parang pag sila lang, okay lang. 'Di ba? Hindi nagpapakita sa kanya, hindi nagpaparamdam, pero nung may ibang tao na tsaka nagpakita. Oo nga, no? I see. Tama ka nga. So, at least 'di ba hindi siya violent or hindi ka inaano. Mas okay na 'yan kaysa doon sa nanggugulat. Bulag ka, ganun. Or what if yung kumakanta, sinasaniban na pala. So may second voice pa. Akala mo kumakanta pa ng zombie, may sanib na sumasabay pala. Ayan. Pakaiwasan nyo na lang yung kantang yan. Ayaw niya yan. Mag to become one na lang.
Oo, to become one. Yun yung nasa unahan Alam naman. alam mo ba, ang To Become One, nung nabasa ko ulit yung lyrics niya, it's about safe sex pala. Or nasabi ko na Bakit? ba yun before? When to become Nasa, one, I need some love that I can never need love before when I make love mm, to you, baby. Asan dun yung parang safe? be a Sex. little bit wiser, baby. Ay, Put it on, okay. put it on. Cause tonight is the Hmm. night that... Oh, I see. Oo Diba? nga. Okay. Spice Girls, may advocacy. Safe sex. Uy, alam mo ba, speaking of Mm. Spice Girls, meron akong, I'm not sure kung bakit lumalabas siya bigla. Parang may, sabi, Ay, mag-reunion apparently, sila. oo, ex-lover si Ginger at si Mel B. Huh? And, di ba hindi natin alam yung reason kung bakit umalis si Jerry sa, mga Gen Z, Spice Girls, diba? Girl power, sikat na sikat dati nung late 90s. So, may relasyon. Oo. And yung Viva Forever, mostly written by Jerry. And yun yung sulat niya for Mel B. Ang And ito galing. yung last single nila bago umalis si Jerry. Mm. And ayun. Makikita mo siya sa bio. May bio yata si Jerry and doon niya binanggit din lahat. And makikita mo rin mostly sa mga interviews kung gaano siya ka-protective and gaano sila ka-touching dalawa sila Jerry and si Mel B. Oh, Sabi, hindi mo talaga malalaman yung gender, yung soji-based. sabi, di ba, si Sporty Going Spice back. pa yung may lesbian na di ba? Hindi siya si Sporty. Hindi, I mean si Sporty Spice nga. Siya pa yung dati. Parang, oo. Siya pa yung napagbintangan tuloy. Oo, pero ayun yung sabi. Nice. And chismis. Okay. Love that trivia. Salamat, Isha. chismis lang yun sabi, hindi pa natin. Hala, baka makarating hindi naman nila si Spice inaamin. Girls. Uy, baka naman. Uy, sasama na si Victoria yata do sa, sa tour nila. Papilit ka, te. Ikaw nga yung konti lang ang vocal, Feeling ko, inintay niya yung ETF. Aura-aura lang siyang ganun, tapos siya pa yung pinili. Kumakanta naman daw siya minsan. Naman. Pero yan, sasama na siya. So, happy. Sana naman umabot sila dito, di ba? Manonood ka, if ever. Pag umabot silang Novaliches, punta. Sa tapat na sa labas ng bahay niyo doon. Hindi na ako lalayo. Okay. Maraming salamat. Salamat, Isha. And another one. Hi G-Boys, it's already 12:30 a.m. and hindi pa ako inaantok. So I decided na mag-share na lang ng story sa inyo. Call me Miyong. Story ito ng first pet ng family natin. Anyway, hindi ito creepy. Naniniwala po ba kayo sa soul ng mga pets? Oo nga, no? Kasi kung tayo may soul, kunyari, let's say, dapat yung ibang hayop din may soul. Kasi, so here's my story. Last year, 2022, bigla na lang nawalan ng gana kumain. Siguro yung pet nila, no? Namayat at nanghina na yung 4-year-old dog namin. So, we decided na ipatingin siya sa vet. After ng check-up niya, nalaman namin na critical na yung kalagayan ng dog namin. Nasa last stage na siya ng kidney failure and sinabihan na din kami ng doktor na 2 weeks na lang ang itatagal ng dog namin. That time, sobrang stress at lungkot yung nararamdaman ko. All I can do is umiyak at magmakaawa sa vet na tulungan na makasurvive yung dog ko. Simula nung na-confine yung dog ko, palagi ko siyang vinivisit sa vet kasama ng boyfriend ko at mama ko para i-check yung kalagayan niya and para hindi siya nalulungkot habang naka-confine. After a week, pag uwi ko sa bahay, mga 10:30 p.m., nagkwento BF ko na parang naaaninag niya yung dog namin sa tabi ng drum habang nagluluto siya. Hindi niya lang daw pinansin kasi baka namimiss niya lang yung aso namin. Kinabukasan, nagkwento sa akin mama ko na nadidinig niya yung lakad tsaka kaluskos ng paa ng dog namin sa room ng BF ko. Habang okay, same bahay. Na-imagine ko, nasa bahay si BF niya. Pero, yun, apparently same bahay pala. Habang nag-aasikaso ako, papunta sa vet, at habang nagliligpit ako ng kalat, biglang may tumawag sa phone ko na unknown number and that time, sobra yung kaba ko kasi ayoko makatanggap ng call from vet. At ito na nga. Hello, ma'am. This is Doc. Update lang po tayo sa dog nyo. Last night po ay bigla po siya nag-collapse at ginawa
po ng nurses na i-revive siya hanggang sa huli pero hindi na po talaga kinaya ng dog nyo. I'm so sorry, ma'am. Ginawa po namin ang lahat para maibalik siya. Talagang hindi na po kinaya ng dog nyo. Condolences po. Mm. Oh my God, umiiyak ako ngayon habang tinatype to. Anyway, after mag-drop ng call, humagulgol na lang ako sa pag-iyak. Hindi ako makapaniwala na yung best friend and baby dog ko ay iniwan na ako. Bigla ko naalala yung kwento ng BF at mama ko. Noong time na yun, nagpapaalam na siguro yung dog ko sa kanila. After namin siya i-pick up sa pet to nature that day, umuwi na agad kami ng family ko. Ayan, pagka-uwi ko sa bahay, nakatulog na ako sa pagod dahil sa kakaiyak. Nung madaling araw, mga 2 a.m., bigla na lang ako nagising at naiyak kasi naalala ko yung dog ko. Maya-maya, bigla ko na lang narinig yung bell ng collar ng dog sa labas ng pintuan. Ay. Napastap ako sa pag-iyak at sinigurado ko talaga na collar ng dog ko yung nadidinig ko. Yung sound ng collar niya, gayang-gaya kapag tumatakbo yung aso. Ginising ko yung BF ko at sinabi ko kung nadidinig niya ba yung nadinig ko. Bigla na lang siyang umiyak kasi nadinig din daw niya yung collar ng dog ko. And I think, nakauwi na yung dog namin sa bahay nun after she passed away. To make sure talaga, nag-search pa ako about sa do dogs have soul? Do they visit their owner when they die? Mga ganun kasi parang way na din siya para ma-comfort ako. Fast forward na tayo after a week, nakasked na yung dog ko para sa aquamation. Ooh, what's that? Ano yan? Ano yung Sa aquamation? tubig instead of cremation, aquamation. Sige, search ko. Since Tuloy mo. nasa work ako, ina-update lang ako ng staff sa chat. 4 p.m. may chat sa akin ang Pet to Nature na tapos na yung aquamation ng dog ko and she's all ashes na lang. Ay, naging ash eh. Mm-mm. Paano yun? Ito So, nakita ko na. ano siya? Alkaline hydrolysis is a process of disposal of human and pet remains using lye and heat and is an alternative to burial or cremation. Ha? May So, heat pa din? and water and ano, kaya may aqua. Okay. Okay. Pero basically, parang cremation lang din siya. Kasi naging ash ka pa din. Okay. Iba lang yung method niya. After ng work ko, pagka-uwi ko sa bahay, nagkwento sa akin ng mama ko. Nagkwento daw sa kanya yung little sister ko na madalas nakakakita ng kung ano-ano dito sa bahay namin. Ay, ikaw si mama. Neng, nagkwento sa akin kapatid mo. Kaninang hapon, mag-isa lang siya dito. Nakain daw siya sa lamesa. Tapos sa peripheral vision niya, nakita niyo yung aso natin na nagkakalmot sa bed at kinukuskus yung katawan sa higaan. Ma, mga anong oras yun? Bandang 4 p.m. bago dumating sa trabaho si papa mo. At doon ko na-realize, nakakatapos lang nun makremate yung dog ko at nagpapakita na agad siya sa little sister ko. Palagi kasi sila yung magkalaro sa bahay pag wala kami. Grabe yung iyak ko noon, wishing na sana magpakita din sa akin yung dog ko. Siguro mga 2 weeks na nakalipas habang pauwi ako from work, iniisip ko na yung good memories kasama yung dog ko. Pagtawid ko sa kalsada, malayo pa lang, may nakikita na akong aso. Inaakala ko na siya yung aso ko kasi same size, face and color. Sa 2 years na paglalakad ko sa tawiran na yun, never ko pa na... Ay, wait. Tumigil na naman siya. Don't show this message. You want to use AirPod audio device? You can change the audio. Ano daw? Okay. Ay, sorry kasi lumabas na naman yung ano ko. Okay. Sige, game. Go Balik na tayo. Asan na ako? Sa 2 years na paglalakad ko sa tawiran na yon, never ko pa nakita yung stray dog na yon. Na same sa itsura ng dog ko. Nilapitan ko yung stray dog tapos pinicturean ko para makita ni BF at ni Mama. Nagulat din sila at naiyak kasi kamukha nga niya talaga ng dog namin. Umiiyak ako after umuwi at nakakita yung stray dog. After kasi mawala ng dog ko, palagi kong kinakausap yung ashes niya na sana magpakita siya sa akin at yung way na makakita ako ng stray dog na super kamukha niya, sobrang laking comfort na yun na ibigay sa akin kasi parang na-meet ko ulit yung namatay kong dog. And until now, 3 months na nakalipas simula nung namatay siya, sobrang sakit pa din kahit sabihin na iba, na aso lang yon. Family member na kasi ang turing namin sa dog ko. Anyways, G-Boy, sa
sa palaging pag-please ko sa kanya na makita ko siya, palagi na siya nasa dreams ko. Attach ko yung picture ng dog ko at yung stray dog na kamukha niya. Pahabol pala. Na-meet namin ng BF ko yung owner ng dog. May bahay pala siya. Paghala-gala lang yung dog. Ayun. Teka, mahaba na ba to? Pwede ko na ba sabihin yung famous line na sorry na pahaba? Thank you, Cripsilog, Glenn, and Gideon. Ang saya-saya nung unang na-discover ko ang podcast nyo. More followers, money, coffee, blessings to come. Cripsilog, bye-bye. Sabi ni... May Anyway, tanong pa siya. Gideon. Ay, naging prof ka ba sa isang public college school? Kasi kamukha mo yung former prof ko. Kaso, nakalimutan ko talaga name niya. Akala ko ikaw yun. Siya po yun. Siya. Ang Ayan, tinuro niyang hindi. subject ay... Ay! ano ba? Philosophy. Wow! Charot. Pero hindi. Ethics. Business ethics. Ayan. Ay, charot, hindi. Hindi ako naging prof eh. Ayan. Hala, ang lungkot naman nito. Kasi di ba? Padala ito ni Miyong. Ayan. Maraming salamat, Miyong. Thank you, Miyong. Gets natin yan. Yung grieving pagka nawalan ng pets. Kasi nga, hindi lang sila talaga pet. Part na talaga sila nung family. Diba? There was a time nung namatay yung isa kong stray cat. Alam mo, inampon ko lang din siya. Alam mo, sa kitten, nakita ko siya sa kalsada, kinuha ko siya, tapos inalagaan ko siya hanggang sa lumaki na siya. Cat na white. And alam mo yun, nag-anak-anak na siya ng madami. Alam yun. Tapos papamigay namin sa ibang mga kapitbahay yung anak. Parang, kasi nga, di ba, kung ano lang yung kaya mong alagaan. And then one time, namatay siya. Parang, hindi ko kaya. Hindi katandaan, accident. Ay, shit. Sasabihin ko ba? Hindi, accident, ayun, nasagasaan siya. Oh, no. So, parang, alam mo, nung sinabi sa akin, nanghina ako, tapos, hindi ko kinayang makita siya. Sabi ko, sige, kayo na lang bahala. Parang, hindi ako pumunta. Kasi, nandun siya sa bahay ng tita ko. Yun yung lamay? Lamay? Hindi naman lamay, yung doon kasi siya lumaki. Parang bago kami lumipat dito sa apartment, doon kami nakatira. And ayun, doon ko siya inalagaan. Eh, nung time na nag-move out na kami, nandun pa rin siya. Ganun. So, parang pupunta na lang ako doon pag, kunyari, papakainin siya, mga ganun, dadalawin. Ayun. So, parang, ayun, I can imagine kung gaano kasakit yung mamatayan ng pet, di ba? Di ka niya minulto? Or nagpapanaginip ka niya? O baka, manhid lang din talaga ako. Ganun. Di mo napansin. Minumulto ka na pala niya. Di mo na kulang na lang, kalmuting ka niya. Ay, grabe. Alam mo yung, may nabasa nga ako lately, parang recently lang yun sa Facebook, yung dog hotel, tapos iniwan nila yung aso nila doon kasi nagbakasyon sila. Tapos namatay. Imagine mo. Oo. Parang pinaalaga mo nga doon. Tapos ang kinamatay, nag-overheat. Heat stroke. Heat stroke. Nabalitaan ko nga yan. Oo. Shoot. Tapos nung niresearch nila, dami na palang namatay doon dati. Grabe, mag-ingat talaga kayo kung saan yung iiwan yung mga pets. True. Ikaw ba, naisip mo ba mag-pet? Kasi wala kang pet ngayon, di ba? Ngayon wala. Pero nung bata ako, hindi kami nawawalan ng aso. Tapos namamatay din. May mga namamatay sa sa sakit. Ganyan. Kasi, although, mas mahaba talaga ang buhay ng mga ng mga stray kasi nga lahat ng dumi na parang immune na yun. Pero yun, minsan nasasagasaan, yung ganyan. Pero nung bata ako, hindi ako ganun ka super attached. So parang hindi ako super na-devastate nung na-dead. Tapos laging marami kasi, parang, di ba, 3, namatay yung isa, parang ganun. So, ewan ko, red flag ba yun? Red flag. parang may 2 pa naman. Parang ganun yung... pero hindi, syempre malungkot kasi parang yun yung mga lalo wala akong kapatid. Sila yung mga naging kalaro mo talaga. Pero buti na lang din siguro na hindi ako ganun na devastate. Kasi paano kung naging ako, di ba? Parang si Kobe child killer nung namatay yung aso niya. Ay, diba? oo. Hindi mo naman sinasabing magiging killer ka, di ba? Pero baka, mga ganun. Hindi pa huli ang lahat.
Hindi ngayon, wala kang balak ngayon, kunyari. Ngayon, hindi sarili ko nga, hindi ko maalagaan. Ay! Yun pa ba? Tamad ko nga maligo tapos paliliguan ko yung aso. Ay, Tsaka kwento alam ko mo pa. yung ang hirap ma-attach talaga. Ay, Ano oo. yung kwento mo? Hindi, kasi meron kami isang pusa din before na dinala namin sa vet kasi may sugat siya Oh. sa leeg. Alam mo, pagdating namin sa vet, parang siguro natakot siya. Tumakbo siya palabas hanggang sa hindi na namin siya nakita. Ha? Tumakas siya? Oo, sa takot niya. Parang, Bakit? parang tulala ako nun sa loob ng clinic kasi asan na? Parang dinala namin siya dito para pagalingin. Wala pa kaming carrier nun, kaya nasa ano lang siya, box. Bakit siya nasugat sa leeg? Hindi ko alam eh. Siguro baka sa mga barbed wire, baka ganun kasi. Hindi sure, pero yun. Pag pusa kasi kung saan-saan nakakarating sa bubong. Hindi na namin siya nakita. Diyos ko po. Wala lang. Tapos, alam mo, ang ginawa nung clinic, nagbigay sa amin ng isa pang pusa. Na-replace na lang. Although sinabi naman din niya na this will not replace kung sino man. Diba? Si ano yun eh. Ang pangalan nung pusa. Si Miggy. Si Miguel Josapat. Ayan. Nickname niya Miggy. Anong Josapat? Wala lang. Name niya, Josapat. Miguel Josapat. Nasaan ka man ngayon, Miguel? Hinahanap ka pa rin ni Gideon. Oo. Ayun. Okay. Ay, maraming salamat, Miyong. Salamat, Miyong. Sana ay bisitahin ka pa mas often. Nung nawala mong pet. Next. And another one. Hello, G-Boys. I hope you still remember me. It's Eponine. Eponine ba Eponine? Eponine? And I'm here to share another personal story. Well, mostly involving heavy family drama. Ay, Nako! Juicy. I want to share it na rin as a sort of warning to our other listeners against what is known as love scams. Here it goes. Quick backstory about my family. Before maghiwalay ng parents ko, I can definitely say na very, very comfortable ang living situation namin. Magandang job ng papa ko. Yung tipong di naging problem ng mga low-paying jobs lang halos ang Okay. Yung tipong di naging problem ng mga low-paying jobs lang halos ang napasukan ko at first. Okay. I see. But after nila maghiwalay around 2018, things drastically changed for me. Dahil mas close kaming magkakapatid kay mama, we chose to side with her when things escalated. So nung umalis si papa, tinangay niya lahat ng pag-aari niya except yung bahay. In short, our living situation now, although still comfortable, wasn't as great as it was before. Ay, grabe. Wala nang work si mama at dahil mas pinili niyang early retirement due to some company issue when she was just 50 years old, wala siyang SSS pension. At dahil si papa dapat ang retirement plan niya, wala talagang siyang source of income na sarili. Now, just last year, we started having financial issues. Like biglang ang hirap bigla mag-make ends meet. Nadadelay na ang mga bayad sa utilities, wifi, at palaging kulang ang pamalengke at pang-grocery. Si mamang in charge sa pag-budget ng mga gastusin. At ang sabi niya ay sobrang taas na daw kasi ng presyo ng mga bilihin. Kaya kulang na ang mga dating binibigay namin. At dahil wala kaming alam masyado sa mga presyo ng mga bagay-bagay, di naman kami namamalengke. At gawa din na naging issue ang taas ng inflation last year, we fully believed her. Kiwit balikat na lang at tuloy ang kayod. Ay. Puro kami work from home ng mga kapatid ko, kaya madali lang na kumuha ng iba pang sideline or extra jobs. In fact, at the moment, I'm working with 2 companies. Isang night shift at isang day shift. Oy, grabe. Same din with my siblings. O parang, wala ka ng pahinga niyan. Oo. Same din with my siblings. Yung isa may 2 jobs din, while yung isa ay 3. Puro online, puro work from home. Grabe ha. Still, despite our efforts, parang it was always never enough. Nasa-short pa rin. Hindi na kami nagbibili masyado at pihira na kami maglamyarda tuwing weekends just to make ends meet. Then, just this January, I found out why. Shit, nakabahan ako. Alamin natin sa susunod po na episode ng Crips. Charot. Ito na. Naiwan ni mama na nakalogin ng email account niya sa laptop ko.
At nung binaksan ko ang browser, sakto may nag-notif sa Google Chat. May nag-Google Chat pa pala. Gusto mo ikaw boses niyan. Hello, sweetie. Are you awake? Ay, grabe. Ang sabi. Bilang Marites, binuksan ko yung chat at nagbasa. That's when I discovered na may kausap pala na scammer si Mama. Shit! How did I know all the red flags were there? As in, unang basa ko pa lang, scammer na agad ang nakita ko. Aside sa wrong grammar, he kept on forcing my mama to send him money. Ay, Shit! ito yung drama ng scammer. Nasa Greece daw siya at currently naka-hold ang bank account niya. Di siya makapag-withdraw unless magbayad siya ng $600. At dahil atat na atat daw siya makabisita sa Pinas para makita si Mama, pwede daw ba na si Mama munang magbayad ng kailangan niyang $600, around Shit. 30,000 pesos. Kinompute ko, 33. Di naman sabihin na bash ko si Mama, pero for a lack of a less harsher term, medyo greedy din siya. In fact, this was one reason ba't siya iniwalayan ni Papa. At bilang gullible din, sobrang dali niyang na-fall sa pangloloko ni scammer. Let's call him Dennis. Shit! Aside from this $600 scam, na-fall din si Mama dun sa balikbayan box scam. Sinabihan siya, napapadalan siya ng balikbayan box na may laman na iPhone, Hermes bag, LV na sapatos, iPad, mga alahas, at envelope na may laman daw na $5,000 cash, roughly 270,000 pesos. Tapos, on the day na dapat matatanggap ng box, sabi ni Dennis na naka-hold daw sa customs ang box at kailangan magbayad ng 50,000 pesos para daw ma-release ito. Classic. Reading through the chat, I discovered na nagpapadala din siya ng mga tig 3K to 11K pesos sa mga GCash accounts with a note na for Bitcoin. Ma! My heart sank. Suddenly, our money issues started to make sense. Hindi naman pala kami nagkulang ng mga kapatid ko. Binibigay pala ng kusa ni Mama yung pera niya sa isang scammer. Shit! Nangihina ako. I also found out na umutang siya sa mga relatives amounting to 97K at ibinigay dun sa scam. Oh, yeah. Naiiyak na ako. By then, sobrang nanlumo ako, G-Boys. Computing that plus yung mga GCash transactions, halos 200K. Ang naibigay niya. We confronted her about it and in true gaslighter fashion, kami na mga kapatid ko ang may mali. Bakit daw namin binabasang private messages niya? Wala daw kaming karapatan na sabihan siya. Galit na galit siya at sinabi pa niya na para sa amin daw yun. Anyway, we stopped giving her the household budget na rin. Kinausap na rin namin mga relatives namin at sinabi namin na ang magbabayad sa utang ni Mama na kami na ang magbabayad sa utang ni Mama at kung maaari ay huwag nang bigyan si Mama ng pera if ever umutang pa siya without disclosing the true reason. As of this writing, hindi kami kinakausap ni Mama. Shit! At very tense palaging atmosphere sa bahay tuwing nagsasama kami sa isang area or kwarto. Kinakausap pa rin ni Mama yung scammer. She's pouring out her feelings and telling him na di pa daw niya kami napapatawad sa nagawa namin sa kanya. Meanwhile, si Dennis, after saying, "It's okay, sweetie," sa mga rants ni Mama, if a follow up agad yan ng, "How much money do you have now?" Ganun lang yung Parang, empathy niya. Oo nga eh. Parang, sorry to hear that. Well, anyway, what Magkano about pera the mo? money? Bago tayo malingat. Ayun lang, G-Boys. Ingat lang po tayo sa mga scammer na ganito. So may mga single parents na senior citizens na at very active din sa social media, check upon them once in a while and let them know about the dangers of these scammers na rampant ngayon sa social media. Okay. Nakilala ni Mama si Dennis through Instagram at nagtuloy ang pag-uusap nila through Google Chat. Like seriously, who makes landi through Google Chats? Ayan nga, pareho nga kayo sinabi. Oo nga, totoo. Meron pa pala kasi no. Sorry kung napahaba ulit ng kwento. I hope na may naibahagi akong lesson or anything through this traumatic experience. Hopefully, next time, mag-share ako ulit ng story. Hindi na pang telenovela ang storyline. Love you, G-Boys. Thank you so much. P.S. Don't forget to stretch para hindi masakit ang mga buto-buto pag kailangan mag-bend down to pick things up. Reference. Slide into our DMs. Number Ano nga ba nangyari 147. Siguro may nahulog tapos hirap tayong pulutin. O kaya may namanhead. Ayun. Grabe, Mama. Anong nangyari? Alam mo, dapat din talagang bantayan, no? Oo, tama yung sinabi niya, yung mga parents natin, if ever. Yeah,
Yung parents mo ba? Mama mo? Airpat mo? Hindi, Wala yung naman siyang ganun. sakto lang. Wala naman, hindi naman sila ganun ka sobrang social media, babad. So, okay buti lang. naman. Ikaw ba, si Kasi Ermats? 'di ba, usually yung makikita natin sa comments na yung mga usually mga senior din talaga yung mga ganitong madaling Nabibiktima. mapapaniwala. Alam mo yung may mga post nga lang ng kunyari Honda Type R keme-keme. Tapos may makikita kang mga comment Type R. R. Or yung Kasi sabi Type R. Ganun. Type C fast charging. Tapos C. Si. 'Di ba? Parang yung mga ganun. Madali din talaga Oo. maloko. So, ayun, ingat. Hala, nanlumuo nga din ako doon sa amount ng pera. Uy, nakita mo ba recently sa Facebook din yung looking for a senior digital editor, parang ganun. Tapos yung mga senior ang akala, parang na-misinterpret nila, nang hinahanap is senior citizen na digital. Parang nakakaawa din. Kasi Ay, parang, ako po senior, kailangan kong trabaho. yun nga parang aside from the comprehension part, parang hirap ang buhay. Kailangan ko mag-contribute. Gusto ko Na magtrabaho. kahit senior na ako, magtatrabaho pa rin ako. Oo, yun yung medyo nakakalungkot na part. Anyway, etong kay mama, parang gusto kong kung akong kakausap sa kanya, parang hindi niya dapat sabihin sa mga anak niya na wala kayong karapatan na sabihan siya ng ganun. Kasi sa mga anak niya nanggagaling yung binibigay niya. Buti sana kung sarili kung niyang pera pera. niya. Pero kung hinihingi mo sa amin, may karapatan kaming malaman kung saan pumupunta. At karapatan namin na i-assess kung scam ba yun or hindi. Which is, unfortunately, classic scam na. Shit. Oh my God. Shit. Check up on your parents, your titas, di ba? Baka may pakialaman ng mga Google Chat. Charot. Google Chat! So po. Google Chat. To tayo. Ay, maraming ang ganun na. Kahit, ikaw ba, may nare-receive ka bang mga chat sa Instagram? Sa Twitter, usually, mga Pero may mga nare-receive spam. nga din ako sa Instagram na, Naghahanap hello, I ng came across your sugar post by baby. accident. I can see that you're a confident person. Pero isa mga haze up lang. Pero alam mong ang tawag yung profile niya ay peke. Nagpaparami lang ng followers. Ganyan. Garap lang ng engagement. Hindi mo nare-replyan ganyan. Nako, etong si ano pangalan nag-send sa atin? Si Eponine. Anong gagawin mo kapag one day may dumating na balikbayan box? Nandun lahat totoo ng mga pala, no? Oh my God! Ma! Vindicated si Ermat. Ayan na yung 200K. Tapos dumating si Dennis. Ano pala? Sinong Dennis bang ano pala, no? Anak pala ng prince sa Africa. Sa Nigeria. Ganyan. Sa Nigeria. Ayan. Shit. Well, sorry. Kaya pa ba? Isa? Ayan. Sige. One more. Pero yan, hindi ko kaya to talaga. Shocked. Shock tayo. Ini-scroll ko down. Ayan. Okay, and another one. Hello G-Boys, ang aking entry ay about sa sinaunang catfishing. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kim dahil yan ang ginamit ko sa kanya. Oh, ikaw yun ang catfish? 2008 yun. First year high school ako. Tapos si Guy ay third year high school. Cousin siya ng high school BFF ko. Naging crush ko si Guy pero sobrang shy ako kasi hindi naman ako kakandahan na chubby pa. Kaya instead na magpakilala, kinuha ko yung number niya sa BFF ko. Nothing wrong with diba? With chubby. Tapos ayun, naging textmate kami for 5 to 6 months. Magka-text kami everyday kahit may klase. Sa point na to, sige, i-reminisce nyo na yung tamis ng high school life nyo. That time, sobrang obsessed ako sa kanya. Ini-entertain naman niya ako. Siguro na rin sa excitement na pa-mysterious type yung ka-text mo. Alam niya na same school kami at kilala niya na yung tunay na ako. Pero hindi niya alam na ako si Kim. Naging MU kami. I guess sa kasalukuyang panahon, ito yung tinatawag na walang label. Yung nagsasabihan ng I love you. Ay!
good morning, kumain ka na ba? Pero di naman talaga kami. May I love you, okay. Tapos may monthsary pa, kahit wala naman talagang relasyon. May monthsary! Okay. At meron yung relasyon kung may monthsary, di ba? Maghahanda pa Okay. nga eh. Basahin nyo with feelings. Kasi hanggang ngayon, natatawa pa rin ako sa ginawa ko noon. All is well until dumating yung time na nabuking na niya ako, na ako pala si Kim. Paano? Di dahil sa pinsan niya. Anong hindi ba? Or dahil kay pinsan? Eddie dahil sa pinsan. Eddie dahil sa pinsan niya. Okay, si pinsan na nag-isplok. Nawalan ng load si BFF, tapos nakitext sa pinsan niya. Ang talino, di ba? Pero hindi sinabi ni Guy sa akin na alam na niya. Ang nagbalita pa ay si BFF. So akala ko may future kami. Pero ayun, after that, naging cold na siya. Konti-konti na lang ang reply. Tapos ang tagal pa. Nagtyaga naman ako. So may connection pa rin kami until second year high school na ako at graduating na siya. Ito yung panahon na broken kuno na ako. Yung magsisend ng GM na may linya from songs, tapos sa kanya lang talaga isesend. May GM. May clan ba kayo? GN Clam, boss mapagmahal. Mga ganun. Ay, si Boss May pala yun. Boss May May ganun ka ba? Nag-clan-clan ka ba? Klandian. Hindi ako nag-clan-clan nun kasi wala akong phone. Nakikisim card, tapos magkaklan. Nakikisalpak. Ang may clan. Naalala ko lang yung isa akong classmate, yun sila may clan. Kasi may mga phone na sila nun eh. So alam mo may tag sa dulo. High school naman talaga to na uso. Ayan. Asan na ba ako? Ayan. Yung panahon na magsisend ng good afternoon pero good evening na siya magre-reply. Yung BFF ni Guy, naging crush ko din at naging textmate din. This time, yung real identity ko na yung nakakita niya. Hindi kami nagka-developan pero naging textmate kami ng mahabang panahon. 15 years later, kapag naiisip ko yun, natatawa na lang talaga ako. Never kami nagkaroon ng chance na mag-usap talaga ng personal. Hindi ko rin alam kung naalala pa niya yung memories namin sa text. Ang weird kasi may memories kami pero hindi naman talaga kami magkakilala, di ba? Ngayon may mga sarili na kaming love life. Balita ko, married na siya. Yung BFF niya, minsan nakausap ko pa rin at wala na kaming connection ng BFF ko. Ang sarap lang balikan ng mga simpleng kilig natin noon. May tawag ngayon. Catfishing pala yun. Sabi ni Kim. Ayan. Kim. Salamat, Kim. Alam mo, sayang kasi what if umpisa pa lang nagpakilala siya, this is Kim, si girl na as is, di siya nagpretend. Paano kung na-develop pala sa kanya? Nagustuhan siya for her personality. Di ba? Kung nagustuhan naman ni sino nga ba to? Siya. Yung person, kung who Kim really is, kaya nga, hindi niya ba nabigyan ng second chance? Well, baka kasi nandun na yung part na, ay, niloko ako nito. Parang ganun. May konting resentment na sa part ni Kuya. Okay, sige. Kasi ganun yung nangyari dun sa Catfish na episode natin, di ba? Parang ang justification nila is, ako pa rin to. Iba lang yung itsura na pinakita ko. Pero yung kausap mo ako, parang ganun. So, I guess, well, lesson learned. Siguro, kaya din naman nagka-catfish tayo kasi meron tayong mga insecurities, di ba? Na alam nating hindi pasok sa standards ng society. Hindi tayo conventionally attractive. Kaya din naiisip natin itong mga ganito. Kasi parang nasasabi natin na hindi naman ako nito magugustuhan kung sino, kung ano talaga ako, di ba? Nagustuhan yung personality mo kasi napapatawa mo siya. Ikaw na yung hinahanap niyang ka-text kasi you're a good listener. Magaling ka mag-advise, maasikaso ka, paano kung doon siya na in love? Di ba nung time na to, wala namang palitan ng pictures neto? Kasi text-text to. Kasi text-text lang. Oo. Sa lang, palitan ng Friendster, pwede ba yun? Oo. So, sa Friendster mukha ni Ellen Adarna naman. Nako.
yung ginawa mo sa kanya ay yung ginawa sa mommy naman kanina ni Ebony. Catfish. Although wala namang Catfish. pera involved. Walang dito, perang diba? involved. Parang very Feelings harmless lang. catfishing naman din to. Wow. Sana naka-move on ka na? At siya din? Ay, sabagay, happy naman na sila. Oh, happy na naman. Tagal May naman na kanya-kanya yun. silang love life, 'di ba? Wow. Happy for you guys na happy tayo lahat. Sana Message na yun. sana magkasalubong kayo one time. Tapos Oo. yung magkakilala, yung ma-recognize sila. Ito yung ng catfish sa akin. Okay. Parang ganon. Yung awkward talaga. Magkatabi kayo sa jeep, magkatapat kayo. Ay! Saya. Anyway. Yeah. Sa paano? Oy, etong next ay short lang naman. Short and sweet. Sige. Ako na ba? Ako na ba? Ako, Ikaw na. tapos, ay, hindi, ikaw, ako ba last Ako na. nagbasa? Sige, ikaw. Ako na. Ayan. Good evening po, G-Boys. Bakoy-koy here. Share ko lang po itong slide. Mahilig ako mag-search sa Facebook and Instagram ng mga high school classmates. Gaya po ni Sir Gids. Galing po ako sa Chinese school sa Caloocan po. Si Sir Gids kaya. Ay, hindi. Dito sa Pasig yun eh. Bali, geek po ako ng high school. Hindi po ako pansinin. Mahilig po ako mag-drawing sa likod ng notebook. Karamihan po ng classmate ko mala-artistahin. Kaya po siguro dalawa sa section namin ang pumasok sa showbiz at modeling. Ay! Sino yan? Si classmate number 1, ito. Runner-up na isang beauty pageant. From there, sunod-sunod na endorsement niya hanggang sa nakikita ko na siya sa billboards at isang comedy sitcom sa Channel 2. Ay! Rendon Labrador. Charot. Nag-model din siya ng iba-ibang products. So yun, fast forward 2023. May kumalat na video si classmate number 1. It turns out, nag-OnlyFans pala siya at marami siyang scandalous vid na nag-leak. Na-shock po ako, G-Boys, kasi dati nung high school pa kami, palaging nakaupo sa likod ko and bilang laging magkasunod ang last name namin. Nagtataka din ako bakit niya pinili ang pa-walk life kasi alam ko na may kaya yung family niya. Tapos may anak siya. Sabi ng husband ko, posible daw na Class A na escort si classmate 1. Ganon po yung caliber ng ganda at katawan niya. Makinis at kala mo Korean idol. Naabot daw ng 60K up per night. Bakit Tapos alam ni husband? Medyo kabahan ka na kayo. Teka. Alam mo lahat to, pati presyuhan ha. Tapos hatid sundo sa bahay to hotel as per Manila escort rate. Ayun. Ano yung website ba yun? Manila escort rate? O hindi? Okay. Loko tong husband ko. Ayan. Yan lang, aware naman pala siya. Si classmate number 2. Okay. Sige, classmate number 1 naman. O sige. Huwag natin hulaan kasi baka maka-offend tayo. Pero, oo nga eh. Model, sumikat ng around 2020. Ngayong 2020-2023 may kumalat na video. Uy, bakit ganun? Ba't nagli-leak yung mga OnlyFans? Alam ko kasi, di ba, hindi ka pwedeng mag-screen record kapag nasa OnlyFans yung pinapanood mong video. Kung dalawa yung phone mo, yun nga videoan mo yung screen. So, yun lang. madali pa rin yun gawin. Pagbayad kayo, hoy. Huwag nyo i-leak. Yun yung concern mo, hindi na yun bayaran. Yung concern ko. Oo. Huwag kayong mag-leak ng OnlyFans content. Yun naman pinili niya ang pa-walk life kahit may kaya. Baka passion talaga niya yung ganyan. Tsaka ang laki. Ng kitaan. Oo. Alam mo ba, di ba nga, uso nga ngayon sa TikTok yung mga AI NPC live. Yung gumagano-ganon. Ice cream. Ice cream, yum. so good. Yum. O, di ba? Malay mo, gawin din natin yun. Why Huwag not? na kayo magtaka, ha? Baka one day makita nyo kami doon. Kung gano'n na lang ang show. Ice cream. Yum. Practicein natin yung mga reactions. Thank you, ice cream. Diba? Kung saan na malaking kitaan, nandun tayo. Number 2. Si classmate number 2 po, talamak na basketball play. Talamak na basketball play? Lulong? Sa basketball. Bakit
nakakalawak. Sa basketball player sa school namin at kilalang repeater ng 2 years sa high school. To the point na nag-abot sila ng year ng kapatid niya. Itong si classmate number 2 po ay gwapong-gwapo naman po at matangkad. Gwapo naman talaga. Ayan, gwapo naman po at matangkad. Kaso, hindi ko gusto ang ugali niya kasi bully siya. Naalala ko dati, sinabi niya na may kamukha akong comedian. Malakit kat at pokwang yung level daw. So, lalong bumaba yung confidence level ko. Tapos, mahilig mag-cheat tuwing exam. Yung tipong nag-360 degrees siya sa upuan niya, makakopya lang. Fast forward, nabalitaan ko nag-showbiz din siya at madalas gumanap na extra sa mga movies at commercial. Tapos 2 weeks ago, habang binabaybay ko ang isang makasalanang website, ay nakita ko siya, G-Boys. At hindi po leaked videos or scandal. Sa Viva ko siya nakita, nag-convert to a Bomba Star. Bomba Star! Oh. Napaka-70s ng Bomba Star. Nagtataka nga din ako kasi alam ko, isa siya sa pinaka may kaya sa mga classmates ko before. Pero ewan na, nawindang lang ako. Kayo po ba, G-Boys? Mahilig po ba kayo mag-search online at mag-check ng mga kaganapan ng high school at college classmates nyo? Ano po ang pinaka nakakagulantang na nakita nyo? Pasensya na at napahaba, kahit bigay todo sa pag-type at lumamig na ang aking ulam. Abangan ko po ito sa slide, G-Boys. Salamat po, mabuhay po kayo every second and every day. Nagmamahal, Bakoy Koy. Ay, thank you, Bakoy Koy, sa mga chika. We appreciate Oo nga, this. salamat. May mga na-search ka bang classmates online? Oo. May mga sinesearch naman din ako. Pag naalala ko na, ay, okay, ano na ba nangyari dito? Tapos, search ko, ganyan. May anak na. Usually, yun, may mga pamilya na, merong iba, mga natetegi. Oo, yun isa lang. pa yun. Yun din kadalasan mga nakikita ko, either nagkapamilya na or namatay na. So parang dalawa lang ang destination sa mga classmates. Nandun tayo kayo sa point na either magpamilya tayo o mamatay na o mamatay ka na. Ayun. So, dahil ayaw mo magpamilya, alam mo. Ay, hindi ka magpapamilya. Sige, sige. teka. Pwede ka. Ayun. Etong pangalawa, so may kaya din si kuya, pero pinili pa rin niya ang bomba, the bomba journey. So, kasi nandun din naman sa din ng kanya pera, na di ba? Nasa sex din naman. Sex sells, so... Or, yeah. I mean, siguro hindi lang pera, siguro yung kasikatan din. Kasi it comes with a certain, di ba? True. Medyo may ugali siyang, ganon, yung feeling. So, baka nakukuha niyang gratification niya doon. So, ayos lang. Para naman siya tinatapakang, Uy, maganda wag din lang ng siya manlait. si Kit Kat. Uy, maganda si Kit Kat, tsaka si Pokwang. Si Pokwang. Pero in that instance, exotic, siguro mga ginamit as an insult kaya hindi niya na-appreciate siguro. Oo. Parang ganun. In the context of panlalait sila ginamit. Oo. So, yun. Ayun. Ikaw, meron ka bang mga nakakagulantang na eksena sa classmate mo? Na-shock ka? Wala naman sa level ng mga ay, meron. Hindi ko classmate. Anong nangyari? Dati kong kaklan. Tumatanggi-tanggi ka pa kanina. Nagkaklan ka pala. Ayun, na siya, full-blown content creator. Sabihin na lang natin. OnlyFans, mga ganyan. Okay. Hindi. Libre lang. Mga content nga niya, tig to 2 minutes, 20 seconds lang eh. Sana may bayad, Telegram, ganyan, lifetime. Wala rin naman magbabayad kay friend. Parang, gusto niya lang, ganon, mag-post lang. Hindi naman siya aesthetically babayaran mo. Okay. Parang, okay, andyan. Parang ganun lang yung reaction. Okay. nag-video, ganun. Hindi exciting ang mga ganap niya para bayaran. So yun, nung last kong chinek ay, ba nangyari sa kanya? Na-suspend yung account. Hala, sad. So hindi ko na siya na-suspend pa. Pero yun, pinag-uusapan namin siya nung dati kong friend. Okay. Pero we have high respect sa mga sex workers natin. Sex work is work, ganyan. Kung nag-OnlyFans man or
True. Viva Max Star. Yan, oh. Mm-mm. Okay lang Alam mo, yan. kahit yung mga hindi naniningil, Oo. trip Trip lang. lang, kawang gawa. Much respect po sa inyong Ay, paayuda. oo, kasi libre lang eh. 'Di ba? Wala kayong tinatanggap na kapalit. Thank you very much po sa for doing the God's work. At saka, Mali pala, sorry. yung mga balak maningil, ano nyo naman, parang tansyahin nyo naman din kung kasingil-singil yung content. Baka naman bakit singil kayo ba? na Kung singil. gusto kong gawing $50 for a month. Oh. Grabe. Yung isa-subscribe nyo doon, i-Patreon nyo na lang sa Cripsilog. Oo nga. Nung kami mag-ganon-ganon. Wag na kayo ice cream so good. Gusto nyo ba? Yun yung Patreon content. Habang gumagawa ng popcorn sa flat iron. Nako, ayan. Ay, maraming salamat, Bakoy-koy, sa mga chika. Ayan. Sana marami ka pang makitang mga high school at college friends at kung anong mga ganap nila. And kayo ba, Creepers? Ay, wait lang. Before we start with that, meron tayong shout-out. Birthday ni Yan noong July 19. So, happy birthday. Ay, happy birthday, Yan. And another one, si Waf Recalde, nire-recommend niya yung The Horrors of Dolores Roach. Nasa Prime. Ay, yata. Prime. Nakita ko yan. Ayan, maganda daw, sabi. So, kung saan ba to? Parang masahista siya. Tapos, naging, it went very dark. Parang. Ayan, sige. Another one, sabi niya, hello po, I know it's super late, kakatapos ko lang ng Brutal Pinoy Killers. Para akong nasusuka habang nakikinig kay Glenn kasi na-imagine ko talaga yung mga nangyayari and worse, nasa work pa ako noon. Thank you, G-Boys, for always giving us high-quality content na podcast. Kayo lagi ang kasama ko sa work. Pauwi galing work, while reading, or habang naglalaba during day off. Send ako ng slide soon. Isusulat ko muna. Promise, marami ito. I love it. God bless you po sa inyong dalawa at sa lahat ng Creepers. More episodes and more money sa inyo. Sabi ni Dark Angel. Maraming salamat, Dark Angel. Thank you, Dark Angel. Isulat mo na yan. Another one. Hello po ulit, G-Boys. Pakip na lang ng codename if ever. Mabasa niyo po sa recording. So, paniki pa ako kasi as in, kanina lang to, tinatype ko habang walking away from you, Kuya Gids. Tama po ba? Nasa istansya po kayo ngayon. I think bibili ng Coco. Nakita po kita pero di po ako sure. Papapicture sana ako, pero nahiya ako. So, ayun, kilig-kiligs. Nung nakita po kita, nakakatanggap lang namin ng order namin. At nagmamadali na rin po kami umuwi. So, yes, Sads. Pero sana talaga tatakbuhin po kita pabalik. Kaso naunahan ako ng hiya. Yun lang po. Di ko alam kung saan tong category. Kaya di ko po sure kung babasahin niya po ito sa recording. Anyways, wala lang. Na-excite lang po ako at kinilig. Stay safe po sa inyo, G-Boys. More money to come. Ayan. Hindi ko na nasasabihin. Ikaw nga ba yun? Ikaw nga ba yun? Nag-estansya nga ako. Nagpunta akong Capital Commons. Ayan. Ako nga yun. Next time. Ayan. Uy, speaking of, ganyan-ganyan din nangyari sa akin nung kasama ko nanay ko sa Trinoman nung Sunday. Kasi nagpaayos siya ng salamin niya. Si Doc Charles. Ay! Nag-meet kayo. Nag-message, sabi niya, nasa Trinoma ka ba? Kasama mo nanay mo. Muntik na daw niya akong tawagin. Tapos na-realize niya, hindi pala alam ng nanay ko yung podcast. Ay, oo. Sayang. Shout Kunyari, out, classmate Doc na lang. Charles. Ay, Doc Charles, hello. Ayun lang. Kung meron man kayong mga stories na gustong i-share sa Cripsilog, you may slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Yes. Pwede nyo rin via Gmail. Just email it to creepsilog@gmail.com or kung gusto nyong anonymous, use Curious Cat. Search for Creepsilog. Yes. Maraming salamat sa mga patrons natin sa GCash, sa PayPal. Thank you very much. Nasa description po ng show yung information kung gusto nyo kaming supportahan at bilan ng kape. Uy, yung Maya mo pala, nag-ano ka? May account pala ako, nakalimutan. Ayun. So, meron. Thank you kay Barbie. Thank you, Barbie. Ayan. And you may also share the episode to your friends. Salamat sa mga nag-i-story sa amin, nag-tweet and nag-post. Let them know how gullible Cripsilog is. Gullible. Paniwalain.
Please also support Bunk. Cripsilog is part of Bunk Collective. Look for Bunk Collective sa Spotify. Andyan yung mga iba-ibang shows, iba-ibang mga hosts. May enjoy nyo yan. Hello sa ating mga bunkmates. Yay! Thank you very much. Rate us 5 stars if you still haven't sa Spotify. Kasi kung hindi 5, wag na lang. Ay, parang may gaslighting. Ano ba naman yun, di ba? Kung di Ano ba naman din yung 5? Sobrang hirap ba namang gawing 5 Mm. stars? My God. Ayun. Ayun. Thank you very much. Thank Yun. you. Yun lang. See you on Yun lang. Monday for another episode. Meron akong ang naisip kong gawing episode ay mga conspiracy theories regarding Titanic. Pero let's see kung matapos ko, 'di ba? Hindi ko pa nga nasisimulan eh. Pero Ay. so far, yun. For Kung ano next man for yan. sa Monday. So ayun lang. Naku, kung ano man yan, I'm sure that's well-researched at Chusera. talagang magandang presentation. Ayun lang. See you Ayun. Monday. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Productivity, bitches. Buyers. Bye. Sabi ko see you on Monday kung hindi tayo malilate ulit. Bye.